Ang magsasakang si Ponce ay 30 taong gulang na. Binatilyo pa lamang siya ay nagsasaka na siya sa malawak na bukid ng kanilang lugar, kasama ang kanyang yumaong ama. Busilak ang puso ni Ponce. Siya na yata ang pinakamabuting tao sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan ay walang gustong mag-asawa sa kanya. Dahil nga bukod sa hindi naman siya gwapo ay isa lamang siyang di hamak na magsasangka na isang kahig, isang tuka. Sa 30 taon niya sa mundo ay maraming babae na siyang niligawan. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang naka-endgame niya. May mga nakarelasyon siya na iba, ngunit hindi naman nagtagal ang kanilang relasyon. Ang pinakamatagal niyang nakarelasyon ay 1 buwan lamang. Aminado si Ponce na hindi nga kagandahan ang itsura niya at mahirap pa. Pero nagbabaka sakali lang siya na may nakahandang babae ang Panginoon para sa kanya. Nang siya'y mag-30 anyos na ay dito na siya nawala ng pag-asa. Hindi na siya umaasa pang makakahanap pa siya ng babaeng iibig sa kanya. Dahil sa kagustuhan magkaanak ay inampun niya ang mga anak ng kapitbahay niya na yumao. 5 magkakapatid ang mga ito. Ang pinakamatanda sa mga ito ay 15 taong gulang. Ito ay si Maricar. Ang pangalawa ay ang 12 taong gulang na si Cristina. Ang pumangatlo ay 10 taong gulang na si Inigo. Ang pang-apat naman ay 8 taong gulang na si Peter. At ang panghuli ay 5 taong gulang na si Omar. Naging maayos ang trato ni Ponce sa mga ulilang bata. Itinuring niya mga ito bilang kanyang totoong anak. At naging marespeto rin naman ang mga inaanak niya sa kanya. 5 taon nang lumipas ay 35 years old na si Ponce. Lubos na siyang napamahal sa kanya mga inaanak. Ngunit isang dilubyo ang dumating sa kanyang buhay. Isa-isang nagkasakit ang 5 magkakapatid at nangangailangan si Ponce ng 30,000 pesos upang mapagamot ang mga inaanak niya. Kung kani-kanino na lang siya ng utang para lamang makabili ng mga gamot, ngunit dahil nga sa kanyang kahirapan ay wala ni isa ang napag-utangan niya. Dahil desperado na siyang magkapera ay nagtungo siya sa lungsod at dito ay nang hold up ng isang babae. Nakuha niya ang perang ito at kaagad niya itong ibinigay sa doktor upang mapagamot lamang ang mga anak. Aminado siyang mali ang kanyang ginawa. Pero sa ngayon ay wala nang mas importante pa sa kanya. Dahil mismong buhay na ng kanyang mga inaanak ang nakasalalay. Pinaghahanap siya ng mga pulis at nagtago sa loob ng 1 linggo. Pero kalaunan ay narealize niyang upang mapagbayaran niya ang kasalanan ay kailangan niyang sumuko. Kaya sumuko na siya. Sinabi ng babae na handa itong patawarin, mabailik lang ang kanyang pera. Ngunit ipinaliwanag niyang ginamit na niya ito para sa pagpapagamot ng kanyang mga inaanak. Kaya dahil doon ay inaresto na lamang siya at nakulong. Dahil sa nakakaawa niyang kwento ay binigyan na lamang siya ng korte ng 15 taong pagkakakulong. Sa kulungan niya ay pinagdusahan niya ang kanyang mga kasalanan. Habang nasa kulungan siya ay labis siyang nangungulila sa kanyang mga inaanak. Ang ikinadurog pa ng puso niya ay hindi man lang dumalaw ang mga ito sa kanya. Dito ay narealize niya na ayaw siyang makita ng mga inaanak dahil nga isa siyang kriminal. 15 taong niyang pinagdusahan ang kanyang nagawang kasalanan. At makalipas ang 15 taon ay sa wakas ay nakalaya na si Ponce. Sobrang nasabik siya na umuwi sa kanyang mga inaanak. Naglalakad pa lamang siya sa kalsada ay pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay na nakakakilala pa rin sa kanya. Hoy, Mari, si Ponce nakalaya na pala. Sabi ng isang kapitbahay. Ay, oo nga no. Grabe, sobrang tanda na niya. Ano ka ba?
Matagal din nakulong yan dahil ng hold up. Kahit sino, mabilis tatanda sa kulungan. Bakit pa kaya siya bumalik dito? Kung ako sa kanya, pupunta ako sa lugar na walang makakakilala sa kanya. Nakakahiya kaya? Oo nga, Mare. Pero hayaan mo na. Bahay naman niya yung tinitirahan ng mga anak ni Kala. May karapatan pa rin siya doon. Hindi na pinansin pa ni Ponce ang sinasabi ng mga tao sa paligid. Sa halip ay naglakad na lamang siya pauwi. Nang marating niya ang bahay ay kitang-kita niya ang malaking pagbabago ng kanyang bahay. Mula sa isang palapag ay naging 2 palapag na ito. Gayunpaman ay gawa pa rin ito sa kahoy at mukha pa rin itong mahirap. May nakita siyang 2 batang naglalaro sa labas ng bahay. Sa palagay niya ay parehas ang mga itong 6 na taong gulang. Maya-maya ay lumabas ng bahay ang isang lalaking hindi niya kilala. Ay, magandang araw ho. Sino ho kayo? Tanong ni Ponce sa lalaki. Ako po si Rico. Kayo ho? Ako po si Ponce. Nandiyan po ba mga inaanak ko? Sino po? Sino po mga inaanak niyo, tatay? 5 sila mga inaanak ko. Si Maricar ang pinakamatanda sa kanila. Ang asawa ko po? Kung ganoon, kayo yung kinukwento nila sa akin na ng hold up daw ng babae noon. Nahiya si Ponce dahil sa ganoon deskripsyon ng mga inaanak niya sa kanya. Sa dinami-dami ng mga mabubuting bagay na nagawa niya sa magkakapatid ay sa ganoong paraan pa siya ipinakilala ng mga ito sa mga tao. Nasasaktan man siya ay wala siyang magagawa. Dahil totoo naman. Ako nga iyon. Nahihiyang sabi ni Ponce. Pasok po kayo sa loob. Sabi ni Rico at pumasok na nga si Ponce. Sa kusina ng bahay ay nakita ni Ponce si Maricar na nagwawalis. Si Cristina naman na nagseselfo. Si Inigo na nag-aayos ng sirang electric fan. At si Peter na naglalaro ng mobile games. Maganda umaga sa inyo mga anak. Dumating na ako. Nakalaya na ako. Masayang sabi ni Ponce. Kilalang kilala pa niya ang bawat isa sa mga inaanak niya. Si Cristina ay may asawa at may anak na rin. At nakatira ang mga ito sa bahay ng kanilang mga magulang na malapit lang din sa bahay ni Ponce. 27 years old na siya. Si Inigo naman ay 25 years old na at ikakasal na siya sa susunod na buwan. May sarili na siyang bahay kasama ang kanyang mapapangasawa pero ngayon araw ay inutusan lang siyang kumpunuhin ang nasirang electric fan ni Maricar. Si Peter naman ay pinag-aral ni Inigo at magtatapos na nga ito ng vocational course na 6 na buwan. Balak kasi niya magtrabaho as a skilled worker sa UAE. Si Omar naman ay pinaampon nila sa isang kamag-anak sa probinsya upang mabawas-bawasan ang kanilang mga gastusin. Oh, kayo po pala, Kuya Ponce. Nakalaya na po pala kayo. Masayang sabi ni Peter. Oo anak, nakalaya na nga ako. Kanina lang, kamusta na pala kayo? Heto po, okay naman po kami. Sina Ate Maricar at Ate Cristina may mga asawa na. Si Kuya Inigo, ikakasal na sa susunod na buwan. Ako naman, nag-aaral pa rin. Vocational course po. Tapos si Omar, pinaampon namin doon sa tita ko sa probinsya. Mabilis na kwento ni Peter. Masaya akong makita kayong muli mga anak. Sabi niya. Sandali lang natigil ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Ngunit matapos noon ay pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang mga ginagawa na parabang wala silang pakialam kay Ponce. Si Maricar ay nagpatuloy sa pagwawalis. Si Cristina ay nagpatuloy sa pagsiselfo. Si Inigo ay nagpatuloy sa pagkukumpuni ng sirang electric fan. Tanging si Peter lamang ang sumalubong sa kanya. Kuya Ponce, mabuti pa maupo na muna po kayo rito sa upuan. Kuhanan ko lang po kayo ng tubig. Magalang na sabi ni Peter. Salamat anak. Umupo nga si Ponce sa tabi ni Cristina. Ay, kamusta ka anak? Congrats nga pala dahil may asawa ka na pala. May mga anak na ba kayo? Nag-ikot ng mga mata si Cristina. Opo, may isa na po akong anak. Nasa bahay namin.
Masungit na sabi ni Christina. Ay, ganun ba? Pakilala mo naman ako sa asawa mo. Next time po, busy pa po yun. Tamad na sabi ni Christina. Halatang labag sa loob niya na kausapin si Ponce. Ay, sige anak. Next time na lang kapag hindi na sila busy. Sabi ni Ponce. Ikaw naman, Inigo. Kamusta ka na? Kakasal ka na pala sa susunod na buwan ha. Pakilala mo rin ako sa mapapangasawa mo ha. Congratulations nga pala sa iyo. Nagpatuloy si Inigo sa kanyang ginagawa. Hindi man lang siya nito nilingo. O ate, tapos na yung electric fan. Gumagana na to. Sabi ni Inigo at iniwan na ang electric fan sa gilid saka siya lumabas ng bahay. Tapos na magwalis si Maricar. Tinawag na niya ang mga anak niya sa labas at pinapasok. Jeremy! Miko! Pumasok na kayo sa loob! Sigaw ni Maricar at pumasok na nga ang dalawa niyang mga anak na siya naglalaro kanina sa labas. Pinapasok naman ito ng kanilang amang si Rico na naninigarilyo sa labas. Napatigil pa ang dalawang bata nang makita nila si Ponce. Ngumiti si Ponce sa mga bata. Kamusta kayo mga apo? Ako nga pala ang... Sige na, umakyat na kayo sa itaas at natulog na. Dalian nyo na. Sabi ni Maricar na tila ba ayaw niyang makausap ng mga anak si Ponce. Umakyat na ang dalawang bata. Yung pala mga anak mo, Maricar. Napaka-cute nila. Kagaya ni Inigo ay hindi rin pinansin ni Maricar si Ponce. Sa halip ay umakyat na rin ito sa pangalawang palapag. At si Christina naman ay umalis din ng bahay nang wala man lang paalam. Saka naman bumalik si Peter at inabutan siya ng malamig na tubig. Salamat anak ka. Mukhang kahit papaano nakaluwag-luwag na kayo. Opo Kuya Ponce. Kasi po, nagnobyo po si Ate Maricar noon ng isang apam pero naghiwalay na rin sila. Hinututan lang ng ate ng pera Tapos naghiwalay na rin sila. Ay nako, hindi naman tama yun. Hayaan nyo na po yun, Kuya Ponce. Tapos na rin naman po yun Salamat sa pagpansin mo sa akin ha. Sabi ni Ponce at uminom ng tubig. Wala po yun. Alam ko pong ikaw lang po kasi ang mag-isa sa buhay ngayon. Ano ka ba? Hindi naman ako mag-isa sa buhay. Magmula ngayon dahil alam kong nandiyan na kayo. Pamilya tayo, hindi ba? Kuya Ponce, ang totoo po niyan ay napansin niyo naman po siguro to kanina, di ba? Malamig po ang trato nila sa'yo. Naiintindihan ko naman siguro. Siguro nakakahiya na lang talaga ako dahil sa ginawa ko. Pasensya na po kayo Kuya Ponce dahil ganun po talaga ang turing nila sa inyo. Ako na po ang humihingi ng pasensya. Galit talaga kasi sila sa inyo dahil nahihiya raw sila sa ginawa nyo dahil naging hold-upper daw po kayo. Pasensya na dahil nagawa ko yung Peter. Pero alam nyo naman sigurong desperado na talaga ako noon, hindi ba? Alam ko po yun Kuya Ponce. Mga walang utang na loob po talaga mga yan Hindi naman siguro. Naiintindihan ko naman kung bakit galit na galit sila sa akin. Talaga namang nakakahiya ang ginawa ko. Mabuti po kayong tao Kuya Ponce. Nagawa nyo lang po yun dahil para po sa amin. Kaya maraming salamat po. Walang anuman anak. Doon ka na lang po matulog sa kwarto ko Kuya Ponce. Kasi okupado naman po ng lahat ng mga kwarto dito. Okay sige. Salamat ha. Masaya ako dahil lumaki kang mabuting tao. Salamat din po Kuya Ponce. Noong mga panahong walang-wala po kami, kayo lang po yung nag-iisang kapitbahay namin na tumulong sa amin. Nagbigay ng pangangailangan namin. Kung hindi dahil po sa inyo, baka po kung nasaan na kami ngayon. Peter, hindi pa ba kayo magsasaing? Anong oras na? Wala pa ba kayong pera dyan? At saka nasa na mga ate mo? At saka mga pamangkin mo? At yung asawa ni Maricar? Bakit parang hindi ko yata sila na nakikita? Nasa bahay po sila ni na mama. Doon daw po sila kakain. Hindi man lang nila tayo inimbita? Inimbita po nila ako pero hindi ko muna po sila sasabayan.
Sigurado po ako nagugutom na po kayo. Kukuhanan ko lang po kayo ng pagkain sa kanila, ha? Sige anak. Pasensya na, ha? Bukas sa bukas din maghahanap na ako ng trabaho para naman makatulong ako rito sa bahay. Sige lang po Kuya Ponce. Lumabas na nga si Peter at nagtungo sa bahay ni Christina na hindi naman malayo. Ate Tina, pahingi naman po ako ng pagkain ni Kuya Ponce. Sabi ni Peter. Teka lang, yung ba yung hold-upper niyong kapitbahay dati? Sabi ng asawa ni Christina. Oo Kuya Bruno, bakit po? Peter, simula ngayon, dito na tayo kakain sa bahay ni Christina. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan, dito na lahat. Pero bakit naman po? Dahil po ba ito kay Kuya Ponce? Peter, dapat hindi mo pinapansin ang matandang yon. Nakakahiya sa mga taong nagpasok tayo sa bahay ng hold-upper. Ayoko na makasama yon sa isang bubong. Huwag na lang natin siyang pansinin para kusa na lang siyang umalis. Ani ni Marika. Bakit nyo naman po yun gagawin? Kung tayo kaya ang palayasin niya? Hindi niya yung gagawin dahil matanda na yon. Kung palayasin man niya tayo, di saka na lang natin siya pansinin. Grabe naman po kayo kay Kuya Ponce. Tayo na nga po ang dahilan kaya siya nakulong at gumawa ng masama tapos ganyan pang igaganti nyo sa kanya. Mga wala naman yata kayong utang na loob. Sabi ni Peter. Hoy Peter, tumigil ka nga dyan. Bakit ba ang bait-bait mo sa matandang yon? Ano bang ambag nun sa buhay mo? Tandaan mo na ako nagpaaral sa'yo. Ani ni Inigo. Ano naman ang kinalaman mo dito? Gusto ko, kusa na lang lumayas sa matanda nyo sa bahay. Kaya huwag mo nang i-assist yun sa mga gusto niya. Later on, siguradong marirealize din niyang walang ibang gusto kumausap sa kanya. Walang gustong kumausap sa kanya sa bahay na yun. At dahil doon, aalis siya mag-isa. Sama naman ang ugali nyo. Kayo na nga itong tinulungan ng tao eh. Ito pang igaganti nyo sa kanila. Mga wala kayong puso. Sabi ni Peter at umalis na. Naghanap na lang siya ng bukas na karinderya sa kanilang lugar. At may nakita nga siya ngunit 5 minutong lakad dito. Bumili siya ng 10 pisong kanin at 2 pirasong nilagang itlog. Saka naman niya ito inuwi kay Ponce. Teka, bakit parang nakabalot yata ito, Peter? Pagtataka ni Ponce. Kuya Ponce, ubos na po kasi ang pagkain nila sa bahay, kaya bumili na lang po ako. Sobrang nalungkot si Ponce dahil hindi man lang siya tinirhan ng mga ito ng pagkain. Sumama ang loob niya. Ganun ba? Ikaw ba? Kumain ka na ba? Kakain po ako mamaya Kuya Ponce. Hindi pa po kasi ako gutom eh. Inabot na sa kanya ni Peter ang pagkain at nahiya naman si Ponce. Pinasalamatan na lamang niya si Peter at kumain na lang siya. Na maggabi ay magkatabi na silang nahiga sa katre upang matulog sa unang palapag lamang ng bahay. Matanong ko nga lang pala. Ano ang kursong kinuha mo anak? Tanong ni Ponce. Kumuha po ako ng carpentry sa TESDA. 6 na buwan lang po. Gusto ko sanang mag-abroad eh. Kahit papaano, malaki-laki naman ang sasahudin sa ibang bansa kumpara dito. Ganoon ba? Galingan mo sa pag-aaral para malayo pa ang marating mo sa buhay ha? Opo Kuya Ponce, salamat po. Hayaan nyo lang po sila ate ha. Kapag hindi po nila kayo pinansin, huwag nyo na lang din pong pansinin yun. Mahirap namang hindi mapansin kapag hindi ka pinapansin ng mga taong kasama mo sa bahay. Kasi po, mukhang wala silang balak na kausapin kayo, Kuya Ponce. Sa simula lang yan. Kailangan ko lang kunin ang loob nila. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Kinabukasan ay tiningnan ni Ponce ang malawak na lupa kung saan siya nagsasaka noon. Buti na lang at ipinahiram muna niya ito sa kaibigang si Cardo. Kaya naman may nag-alaga sa sakahan niya. Kaya naman pwede pa niyang ipagpatuloy ang pagsasaka roon. Yun na nga naging pangunahing trabaho ni Ponce upang matustusan lamang ang sarili niya.
dumating ang araw ng kasal ni Inigo. Lahat sa bahay ay naghahanda na para pumunta sa wedding event. Peter, saan kayo pupunta? Parang base na base yata kayong lahat. Pagtataka ni Ponce. Kuya Ponce, ngayong araw na po kasi ang kasal ni Inigo. Pasensya na po pala ha, kasi hindi ka inimbita ni Kuya Inigo. Kung ako lang ang masusunod, inimbitahan na sana kita. Kaya lang, kasal nila yun. Kaya wala naman akong kontrol kung sino-sino ang pwedeng maisama ko. Pilit na ngumiti si Ponce. Kahit nadudurog ang puso niya dahil sa sama ng loob ay ipinakita na lamang niyang hindi ito problema sa kanya. Ano ka ba? Wala namang problema sa akin yun. Katunayan, abala rin talaga ako sa pagsasaka kaya kahit inimbita niya ako, parang hindi naman din ako makakadalo. Kailangan kasing may mag-alaga sa sakahan ko. Sige po Kuya Ponce, susubukan ko pong mag-uwi ng pagkain para sa inyo. Ay, sige anak, mag-iingat kayong lahat doon ha. Sige po Kuya Ponce. Nagsunod-sunod ang mga araw at palagi pa rin siyang hindi pinapansin ng mga tao sa bahay. Maliban kay Peter. Kailanman ay hindi rin kumain ang mga ito sa bahay ni Ponce. At palagi silang kumakain sa bahay ni Cristina. Kaya naman palaging si Peter lamang ang kasama ni Ponce na kumain. Isang araw ay kinausap niya si Marimar dahil nagkapera na siya sa pagsasaka. Marimar, anak, dito na kayo kumain mamaya. Magluluto ko ng adobo at saka gulay. Sabihin mo rin ng mga kapatid mo, sina Cristina, para hindi na sila magluto. Sabi ni Ponce. Hinintay niyang sumagot si Maricar pero patuloy lang ito sa pagsiselfone sa sala. Sige anak, bili lang ako ng mga pagkain ha. Alas 6 ng gabi ay niluto ni Ponce ang kanya mga pinamiling pagkain. Adobo ito at kanin at may kasama pang kaunting gulay. Natapos niya itong lutuin ang bandang alas 7 ng gabi. Anak, Maricar, luto na ito mga pagkain. Tawagan mo na ang asawa mo at mga anak mo at saka sina Cristina. Sabi ni Ponce. Mahal, tara na, kumain na tayo kina Cristina. Dali mo na lang yung mga anak natin. Sumunod kayo doon ha. Pagtawag ni Maricar sa asawa na nasa pangalawang palapag ng bahay. Teka lang, Maricar, dito na kayo kumain. Masarap ito niluto ko. Masarap ito. Sabi ni Ponce. Wag na po, doon na lang po kami kakain. Kunot noong sabi ni Maricar. At nagsilabas na nga ang pamilya ni Maricar at nagtungo sa bahay ni Cristina. At doon sila kumain. Dumating naman si Peter galing sa TESDA. Uy, nagluto kayo Kuya Ponce? Sabi ni Peter nang makita mag-isa sa kusina si Ponce. At tila problemado. Kuya Ponce, bakit parang malungkot po yata kayo? Nagluto ako ng hapunan natin anak. Sinabayan ko sila dito na kumain pero ayaw nila eh. Ano po sabi ni Ate Maricar? Doon daw sila kakain kay Cristina. Bakit hindi nyo sila sinabihan na magluluto kayo? Ayun na nga, sinabihan ko si Maricar na ako na magluluto ng hapunan. At sabihan niya si Cristina na dito na lang kumain. Wala talaga eh. Talagang sobrang sama ng loob nila sa akin. Iniisip ko kung may magagawa pa ba akong mabuti para sa kanila. Pero Kuya Ponce, wala naman po kayong ginawang masama sa kanila. Masasama lang talaga mga ugali nila. Si Ate Maricar, yan po yung pasimuno. Kuya Ponce, palayasin mo kaya mga yun dito sa bahay mo. Grabe nang hindi pagrespeto ang ginagawa nila sa inyo eh. Wag naman. Kawawa naman yung mga anak nila kapag pinalayas ko sila. Pwede naman po silang tumira sa bahay namin. Yung tirahan ni Ate Cristina at ng asawa niya. Doon na lang sila magsiksikan. Total, parehas naman sila masama ang ugali. Wag na. Paano ko naman makukuha ang loob nila kung palalayasin ko sila, hindi ba? Hindi nyo naman po kailangan kunin ang loob nila eh. Bakit nyo naman po kailangan gawin yun? Alam nyo po Kuya Ponce, kung tutusin, wala silang kalapatan na umasta ng ganyan dahil sila ang nakititira dito. At sila pa ang tinutulungan nyo noon. Hayaan mo na anak. Mabuti pa kumain na lang tayo rito. Masarap itong niluto ko.
Magkasama na nga silang kumain. Kapag hindi nyo po pinalayas sa mga yun, kailangan nyo pong tiisin ang mga pambabastos nila sa inyo. Kaya kayo po ang bahala. Wag na natin pag-usapan yun. Mabuti pa kumain na lang tayo. Kayo po ang bahala. Nga po pala Kuya Ponce, hindi na po ba kayo mag-aasawa? Ako? Kung dating ang bata ako wala nagkakagusto sa akin. Ngayon pa kaya matanda na ako? Tingnan mo yung tsura ko. Oh. Gusto niyo po bang ireto ko kayo? May kakilala po kasi ako na single na babae. 35 years old na siya. Hindi nga lang ganun kagandahan. Baka po kasi naghahanap kayo ng maganda. 35 years old? Bakit naman siya papatol sa akin? Nako, Kuya Ponce, tatry lang po natin. Hindi siya kagandahan, pero ang importante naman po, kung ano nasa loob ng puso, di ba? Tama ka dyan, anak. Kung ano ang nilalaman ng puso, yun ang importante. Kaya mabuti pa pakilala mo na ako dyan. At malay mo naman na magkagustuhan kami. Kung ano ang tira nila ng gabing yon ay ito rin ang pinagsaluhan nila Peter ng sumunod na araw para sa kanilang agahan, tanghalian at hapunan. Niluto kasi nila ito ulit upang hindi ito mapanis. Sinubukan pa ni Ponce na alukin ang pamilya ni Maricar, ngunit ayaw talaga nilang kainin yon, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Umaasa pa rin siyang balang araw ay mawawala rin ang kinikimkim na sama ng loob ng mga ito sa kanya. Nang sumunod na araw nga ay ipinakilala ni Peter si Ponce sa isang dalagang 35 years old. Ito ay si Shaira. Nang unang makita ni Ponce si Shaira ay nabighani siya sa kagandahan nito. Hindi niya inaasahan na mahuhumaling siya sa kagandahan ng dalaga. Ibang-iba kasi ito sa deskripsyon ni Peter sa kanya kahapon. Sinubukang kunin ni Ponce ang loob ni Shaira at masasabi naman niyang hindi siya pinandidirian ng dalaga. Shaira, pwede ba akong manligaw sa'yo? Tanong ni Ponce. Ngumiti naman si Shaira at ramdam ang kilig niya. Ay, ikaw ang bahala. Sabi nito. Labis na natuwa naman si Ponce. Ay, salamat. Saan mo ba gustong pumunta ngayon? Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang nanliligaw eh. Ikaw na lang ang magdesisyon. Bahala ka kung anong gusto mo at kung saan mo ako gustong dalhin. Huwag lang sa bahay mo o kung saan mang liblib na lugar. Napangiti si Ponce. Sige. Bukas magpunta tayo sa restaurant. Doon sa bayan. Okay. Sige. Ikaw ang bahala. Kinabukasan niya ay nagtungo sila sa restaurant upang doon ganapin ang unang nilang date. Tuwang-tuwa si Ponce sapagkat hindi judgmental si Shaira sa kanya, hindi kagaya ng ibang mga babae. Shaira, pwede bang magtanong? Tanong ni Ponce. Ano yon, Kuya Ponce? Kasi parang ang bait mo sa akin. Hindi ka kagaya ng ibang mga babae. Hindi ka pa nandidiri sa akin dahil matanda na ako. At isa pa, magsasaka lang. Hindi rin naman ako gwapo. Ang totoo niyan, naawa nga po ako sa iyo, Kuya Ponce. Kinukwento sa akin ni Peter ang buhay mo at sobrang naawa ako. Nakulong ka dahil lang gusto mong tumulong sa magkakapatid na yun na naulila. Tapos sobrang salbahe pa nila sa iyo ngayon. Na marinig kong kwento mong yun kay Peter, sobra akong humanga sa iyo. Hindi lang ng tao kayang gawin ang kabayanihan. Ginawa mo para sa kanila. Nakakalungkot lang na si Peter lang ang tanging sumusukli sa kabaitan mo. Wala naman sa akin yun. Hindi naman talaga kasi ako nanghihingi ng kapalit sa kanila. Tumulong lang naman ako dahil gusto kong tumulong sa kanila. Dahil masarap sa pakaramdamang tumulong. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Ang sincere ng pagtulong ay hindi nag-aabang ng kapalit. Shaira, kapag ba naging tayo, ayos lang sa'yo kahit na ganito na ang edad ko. 50 anyos na ako. Ano ka ba? 50 ka pa lang naman eh.
Hindi ka pa naman ulyanin at nakakapagtrabaho ka pa naman. Kayang-kaya mo naman akong panagutan. Natuwa si Ponce sa sinabing ito ni Shaira. Nagsunod-sunod ang mga araw at nagpatuloy ang panliligaw niya kay Shaira. Sinsero naman ang nakikitang intensyon ni Shaira sa kanya dahil nga wala naman siyang kayamanan na maaaring kunin sa kanya ni Shaira. Samantala, hindi nagustuhan ni Maricar nang malamang may nililigawang babae si Ponce. Ano? May nililigawang babae si Kuya Ponce? Paano pag naging sila at kinasal sila? Saan sila titira? Ayoko nang may ibang kasama rito sa bahay. Ate, baka nakakalimutan mong bahay ito ni Kuya Ponce at tayo nakikitira lang dito. Ano ka ba naman, Peter? Hindi ka ba? Tapos dyan? Ilang beses mo bang sasabihin yan? Hindi ka na ba nagsasawa? Oh, bakit? Totoo naman ah. Kapag hindi ka tumigil dyan, sasabihin ko kay Inigo na itigil ka. At itigil din ang pagtulong sa'yo na makapagtapos ka ng pag-aaral. Test na lang ang mayroon ka. Pakakawalan mo pa ba yon dahil lang sa matandang yon? Basta. Wala kang karapatang magreklamo kung sino ang gusto niyang patirahin sa bahay dahil siya may-ari nito. Kinabukasan ay nanghingi ng pera si Peter kay Inigo para sa 1 linggo niyang baon. Nanghingi siya ng 600 pesos. Huwag ka na manghingi sa akin, Peter. Hindi na kita pag-aaralin dahil puro kakalokohan. Sabi sa akin ng ate mo. Anong kalokohan po yun? Ano po ba sinabi si ni ate? Puro ka raw kontra sa mga sinasabi niya. Alam mo na nga plano nating kusang lumayas ito si Kuya Ponce, di ba? Doon sa bahay. Tapos kakampihan mo pa siya? Anong kalokohan doon? Tama naman ang mga sinasabi ko kay ate ah. Kita mo? Magmula ngayon, huwag ka namang ihingi ng pera sa akin. Doon ka manghingi kay Kuya Ponce. Nagkakaintindihan tayo? Ani ni Inigo at sinira na nito ang gate ng kanilang bahay. Umuwi naman si Peter ng dismayado. Nadaanan niya si Ponce na nagsasaka sa sakahan at nakita siya nito. Tinawag siya nito. Ay, Peter! Tawag ni Ponce at nilapitan siya. Bakit umuwi ka na? Wala ka bang pasok ngayon sa TESDA? Mayroon po Kuya Ponce. Ang kaso, nanghingi ako kay Kuya Inigo ng baon ko na para sa 1 linggo. Hindi niya po ako binigyan dahil matigas daw ang ulo ko. Ay, bakit may ginawa ka bang kalokohan? Wala naman po Sundin mo kasi ang mga nakakatanda mong kapatid. Susundin ko sila Kuya Ponce kung tama ang mga sinasabi nila. Pero kung mali naman, bakit ko sila susundin? Bakit? May pinapagawa ba sila sa iyo na hindi maganda? Kung totoo yan huwag mo nga sundin. Sige na po Kuya Ponce, uwi na lang po ako. Teka, kunin mo yung 500 ko sa wallet ko, doon sa bag ko. Gamitin mo na yon pambaon mo. Sayang naman kung ngayon ka pa hihinto. Hindi na po Kuya Ponce, ayoko naman po makabala sa inyo. Ay nako, sige na, kunin mo na. Hindi naman abala sa akin yun Maliit na bagay lang iyon. Magkakapera naman ako sa mga susunod na araw kaya sige na, kunin mo na. Kaysa naman makapag-absent ka sa school mo. Sayang din yung mga bagay na matututunan mo sa ngayong araw na ito. Sige po Kuya Ponce, maraming salamat po ha. Susuklian ko po ito balang araw. Ay nako, kahit wag na. Pero okay lang, ikaw ang bahala. Sige na, bilisan mo na at baka malate ka pa. Umuwi na nga si Peter at kinuha nga ang 500 pesos sa wallet ni Ponce. At ito ang ginamit niyang baon sa loob ng 1 linggo. Maraming araw pa ang lumipas at patuloy ang panliligaw ni Ponce kay Shaira. Hanggang sa sinagot na nga siya nito. Ipinakilala siya ni Shaira sa mga magulang nito. Mama, Papa, siya po si Kuya Ponce. Kabadong pakilala ni Shaira. Ay, ano ito? Sino yan? Tanong ng ina. Siya po ang boyfriend ko. Ay, magandang umaga po sa inyo, sir, madam. Ako po si Ponce. Napahawak sa sentido ang ina ni Shaira. Ay, Diyos ko pa!
Iyang lalaking yan ang boyfriend mo? Eh hindi ba yan yung nang-hold up dati at nakulong? Ikinuwento ni Shaira ang buong konteksto ng pangyayaring yon. Ngunit walang pakialam doon ang kanyang mga magulang. Ayaw pa rin nila kay Ponce kahit na alam na nila kung bakit ito nagawa ni Ponce. Hoy, Ponce! Sa tira may dami ng mga babae dyan, ito pang anak pa talaga namin ang napili mong biktimahin. Maghanap ka nga ng babaeng kaedaran mo. Sabi ng ama ni Shaira. Ay, naiintindihan ko po kayo, sir, madam. Alam ko pong matanda na ako para sa anak nyo at mahirap lang ako. Pero natutunan ko na po kasing mahalin ang anak nyo at ganoon din po siya sa akin. Naku po, wala kami pakalam sa pagmamahal nyo. Ilusyon lang yung pagmamahal na yan, anak. Kapag tinanggap mo lalaki niya, pasensyahan pero kailangan mo na umalis dito sa bahay. Dahil hindi namin tatanggapin yung lalaking yan. Ayaw namin ng manugang na kriminal. Sabi ng ama ni Shaira. Pero papa, napakamapumusgan nyo naman. Kahit alam niyang makukulong siya, ginawa pa rin niya yun alang-alang sa mga taong mahal niya. Hindi nga niya kadugo mga taong yun eh. Pero handa siya magsakripiso para lang mabayaran ang hospital bills nila. Hindi ba't nakakamangha yun? Paliwanag ni Shaira. Oo na't nakakamangha nga pero kahit ano pang sabihin mo, kriminal pa rin yan. Para lang sa pamilya niya. Nagawa niya magnakaw. Eh paano naman yung ninakawan niya? May sariling pamilya rin yan. Pamilya lang niya ang iniisip niya at hindi ang ibang tao. Sinasabi ko sa'yo ha, lumayo ka sa ganyang klase ng tao. Kung hindi makikita mo ang ginahanap mo. Sabi ng ina ni Shaira. Mahal ko po si Kuya Ponce, kaya hindi ko po siya hiwalayan. Hindi ko po siya ipinakilala sa inyo para hingan ng permiso nyo. Gusto nyo po man siya o hindi, itutuloy namin ang relasyon namin. Tumayo na siya. Tara na, Kuya Ponce. Umalis na tayo dito. Aba, at saan naman kayo pupunta ha? Tanong ng ina ni Shaira. Sabi niyo po umalis na po kami. Ito po. Kapag po pinilig ko si Kuya Ponce, simula po ngayon aalis na po ako rito sa bahay. Kukunin ko na lang po mga gamit ko bukas o sa mga susunod na araw. Saan naman kayo pupunta? Magtatanak kayo dalawa? Umalis na sina Shaira at Ponce. Walang ibang nagawa si Ponce kung hindi umalis na lang din. Dahil halos kalad ka rin na siya ni Shaira palabas. Nang makalayo na sila ay dito na nagsalita si Ponce. Shaira, teka lang. Hindi naman yata tama itong ginagawa mo. Huwag mo silang ipagpapalit sa akin. Ang mga magulang mo, huwag mo silang iiwan. Pero Kuya Ponce, hindi mo narinig kasi sinabi nila? Kapag pinili raw kita, umalis na lang ako sa bahay. Kaya umalis na ako dahil pinili kita. Pero paano naman natin makukuha ang loob nila kung aalis tayo? Kailangan ko silang ligawan. Naintindihan ko naman kung bakit ayaw nila sa akin. Kahit naman siguro sinong tao, ayaw nila mapunta sa isang taong kagaya ko ang anak nila. Hindi natin makukumbinsi sila. Sina mama at papa, Kuya Ponce. Kahit ano pa panliligaw ang gawin mo, wala rin kapupuntahan yun. Kaya hayaan na natin sila. Malaki na naman ako eh. At saka, hindi rin naman kami mayaman para maging choosy pa sila sa'yo. Shaira, pasensya na ha. Dahil sa akin kaya nagiging komplikado tuloy ang buhay mo. Nahiyang sabi ni Ponce. Hayaan mo na yun. May iba ka bang pwede matiran sa ngayon? Tanong ni Ponce. Iyon lang eh. Wala talaga. Wala rin akong ibang kakilala. Hindi ba ako pwedeng tumira sa bahay mo? Teka lang, paglilibin tayo? Gulat na sabi ni Ponce. Kung yayayain mo na ako magpakasal, ayos lang sa akin. Kahit simpleng kasal lang, kontento na ako roon. Kahit nga wala na tayong handa eh. Basta't ikasal lang tayo, malaking bagay na yun sa akin. Kasal? Sigurado ko na ba talaga sa akin, Shaira? Oo naman, 100%. Sigurado ako sa'yo. Sige, gagawin ko ito ng paraan. Gusto ko sanang makasal muna tayo bago tayo mag-live-in. Pero pwede naman kitang patirahan sa bahay ko dahil magiging future wife din naman kita.
At saka bahay ko naman yun kaya may karapatan akong patirahin ka roon. Salamat Kuya Ponce ha. Ay, pwede bang Ponce na lang ang itawag mo sa akin? Uy, wag na kasing Kuya Ponce. Parang hindi maganda pakinggan na kuya ang tawag mo sa mapapangasawa mo. Ngumiti naman si Shaira. Sige, walang problema sa akin. Dinala nga ni Ponce si Shaira sa kanyang bahay. Nasa sala lamang ng bahay sina Maricar at ang asawang si Rico, pati ang kanilang mga anak. Magandang araw sa inyo. Siya nga pala si Shaira. Siguro naman naririnig nyo na ang tungkol sa kanya kay Peter. Siya ang nobya ko at simula ngayon, dito na siya titira sa bahay. Kumunot ang noo ni Maricar at halatang inis na inis siya. Teka lang, dito titira? Saan naman po siya matutulog? Ito na nga. Pag-uusapan pa namin ni Peter kung pwede sana ilipat ko na lang si Peter sa bahay ng mga magulang nyo. Kapag kinausap ko si Peter, siguradong papayag din siya. Mabait naman na bata iyon. Yun ay kung may kwarto pa sa bahay ni Tina. Siguro naman mayroon doon. Sumabat si Shaira. Balita ko, bahay ni Ponce itong bahay na ito, iha. Sabi ni Shaira dahil nababastusan siya sa ugali ni Maricar. Oo nga, bahay niya nga ito. Galit na sabi ni Maricar. Ngumiti naman si Shaira. Salamat. Sa'yo na rin naman ang galing na siya ang may-ari. Bakit parang galit ka kung patitirahin niya ako rito sa bahay niya? Dahil nga, wala nang espasyo rito sa bahay. Kita niyo naman, di ba? Sobrang liit. Hindi naman siguro problema yun kay Ponce. Siguro kung nalilitan dito sa bahay niya yung mga nakatira, pwede naman silang umalis. Parinig ni Shaira. Masama naman ang tingin ni Maricar kay Shaira. Hindi na siya nakapalagpa dahil aminado siyang may punto ang sinasabi ni Shaira. Galit na pumasok si Maricar at nagtungo sa kwarto nilang pamilya sa pangalawang palapag ng bahay. Ipinasok naman ni Ponce si Shaira sa kwarto nila ni Peter. Ito ang kwarto namin ni Peter, Shaira. Dito kami natutulog sa kamang ito. Ayos lang ba sa'yo na ganito kasimple ang pamumuhay? Paliwanag ni Ponce. Pwede naman Ponce, pero pasensya na ha. Pero wala pang isang minutong kaharap ko yung kapatid ni Peter. Pakiramdam ko, hindi kami magkakasundo rito. Shaira, pwedeng makiusap sana ako sa iyo. Pwede bang maging mabuti ka sa kanila? Sa akin wala namang problema, Ponce. Pero kilala mo ko eh. Inaayon ko lang ang ugali ko sa kaharap ko. Kung ano magiging ugali niya sa akin, ibabalik ko yun sa kanya. Sige na, naiintindihan kita, Shaira. Malungkot sa mga mata ni Ponce. Bakit Ponce? Masyadong malambot ang puso mo sa mga magkakapatid na yun? Which is good naman. Mabuti yun. Pero lahat ng bagay may hangganan, hindi ba? Hindi ka pwede magpaabuso sa kanila dahil kung hindi tayo ang palalayasin niya rito sa bahay. Ako wala namang problema na mapalayas niya pero ikaw ang iniisip ko. Mag-isa ka na lang sa buhay. Nag-alala na ako kapag matanda ka na at hindi ka na nakakalakad. Basta ayaw kong makita ka nilang sipain. Tapos palabasin ka sa sarili mong bahay. Naisip ko nga rin niya, Shaira. Kaya sobrang saya ko na binigyan mo ako ng pagkakataon na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Sana'y magpakasal na tayo para mabiyayaan na rin tayo ng mga anak. Walang problema sa akin yung Ponce. Gusto ko na rin naman magkaanak at malapit na rin akong mag-menopause. Kaya hanggat maaari sana gusto kong magpakasal tayo. May mas wedding na magaganap sa bayan sa mga susunod na linggo. Pwede tayo mag-register bukas. Sige, magpa-register tayo doon. Nang dumating si Peter ay pinaliwanag ni Ponce ang pagsasama nila ni Shaira sa kwartong ito. Masaya naman si Peter dahil sinagot na kaagad ni Shaira si Ponce matapos ang ilang linggong panliligaw. Sinabi ni Peter na lilipat na siya sa bahay ng kanya mga magulang.
may available na pasyo pa naman daw doon na pwedeng pagtayuan ng isang maliit na kwarto. Humingi pa ng pasensya si Ponce dahil sa biglaang pagpapalipat kay Peter pero inunawa naman siya ni Peter. Kinabukasan niya ay nagpa-register sila sa kasal sa bayan at tinanggap naman ang kanilang registration. Ang tanging gagawin na lamang nila ay ang dumalo roon sa mga susunod daw na 2 linggo. Habang naglalakad sila pa uwi ay natanaw nila ang isang abandonadong bahay na malayo sa mga tao. Wala ni isang bahay ang malapit doon. Sobrang lawak ng espasyo na ito. Ay, ang tagal na ng bahay na iyan dyan. Hindi pa ako nakukulong, nandyan na yan eh. Sabi ni Ponce. Oo nga. Sabi raw nila, haunted house daw yan. May mga nagmumulto raw. Pwede namang may mga evil spirit talaga na naninirahan sa mga abandonadong bahay. Kaya hindi malabong minumulto ang lugar na iyan. Naku, nakakatakot din dyan. Gusto mo bang tingnan natin? Baka pwede nating lipatan para naman solo lang tayo nakatira doon. Ani ni Ponce. Lilipat? Bakit tayo lilipat doon? Kahit naman abandonado yun, hindi naman sa atin yun. Pero sayang din kasi. Tingin ko kasi hindi kayo magkakasundo ni Maricar. Masungit talaga yun at ikaw naman palaban. Pero bakit tayo ang kailangang umalis sa bahay mo? Simple lang akong tao. Mabait ako sa mga tao, mabait sa akin. Kung hindi ko man makasundo si Maricar, iyon ay dahil mahirap siyang pakisamahan. Kung magiging mag-asawa tayo, bakit tayo ang aalis sa bahay mo? Dapat sila. Kung gusto nila, sila ang pumunta sa bahay na yun. Sige, pero sana lang ay magkasundo talaga kayo. Masaya na rin kasi kapag maraming nakatira sa bahay. Kinabukasan niya ay kapansin-pansin ang palaging pagdadabog ni Maricar. Sa tuwing naguhugas ito ng mga pinggan ay palagi itong padabog at halos mayupi na mga kaldero dahil sa sobrang agresibo ng pagkakahugas niya dito. Malakas ang tunog dito sa kina Shaira at Ponce dahil nga nasa unang palapag lamang ang kwarto nila. Alam nilang sinasadya ni Maricar ang pag-iingay upang istorbohin sila. Nagsunod-sunod ang mga araw at ramdam na ramdam ni Ponce at Shaira ang hindi pagrespeto ni Maricar sa kanila. Kung ano-ano ang pagpaparinig ang ginagawa ng mga ito sa kanila. Dahil masyado nang naabala si Ponce at Shaira sa ugaling ito ni Maricar, ay nakapagdesisyon na si Ponce. Maricar, anak, halika. Sabi ni Ponce ngunit naputo lang sasabihin niya. Kuya Ponce, pwede po bang huwag niyo na akong tawaging anak? Kasi hindi ko naman po kayo tatay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan kong Maricar. Pakiusap na Maricar na tila ba diring-diri siya. Ay, ganun ba? Pasensya na kung ganun pero kasi napapansin kong hindi mo pagrespeto kay Shaira. Kung sa akin lang, wala namang problema na wag mo kong irespeto. Pero hindi ko kayang ganyanin mo ang asawa ko. Kaya nakapagpasya na ako. Baka may iba kayong bahay na pwede niyong lipatan. Lipatan? Kuya Ponce, tingin niyo po ba may bahay kami na pwedeng lipatan? Yung bahay namin, okupado ng pamilya ni Christina. Hindi na kami kasya roon. At saka anong hindi pagrespeto sa sinasabi niyo? Bakit? Inaano ko ba yung babaeng yan? Wala ka naman malaking bagay na ginagawa. Pero yung mga maliliit na bagay, kapag pinagtipon-tipon mo, malaki pa rin ang impact nun kay Shaira. Kaya kong tiisin iyon. Pero si Shaira, ang magiging asawa ko, hindi niya yata kaya at ayoko naman na hindi mo siya nire-respeto. Lalo na dito sa pamamahay namin. Kuya Ponce, maawa ka naman po sa amin. Kahit sa mga anak ko na lang Saan naman po kami titira kapag pinalayas mo kami rito? Hindi ka naman namin pinapalayas Gusto lang namin na lumipat na kayo ng ibang tirahan. Hindi pwede yon, Kuya Ponce. Maawa ka naman sa mga anak ko. Nasaan na ba yung Shaira na yan, ha? Tingin ko bine-brainwash ka na ng babaeng yan para mapalayas kami rito sa bahay Maricar, hindi yun totoo. Sarili kong desisyon ito. Lumabas si Shaira sa kwarto nila ni Ponce.
Maricar, kasalanan mo naman kung bakit ka pinalayas ni Ponce eh. Kung marunong ko lang sana magrespeto sa kanya, hindi ka naman niya palalayasin dito sa bahay. Kaya bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang dahilan, kaya kami pinapalayas ni Kuya Ponce. Magmula nung makasama ka niya, nagkandagulo-gulo na ang utak niya. Ikaw ang dapat lumayas dito dahil kabago-bago mo lang dito kung ano-ano na mga sinasabi mo sa kanya. Maricar, huwag mong pagsalitaan si Shaira ng ganyan. Mabuti pa umalis sa kayo para wala ng gulo. Nako hindi. Hindi kami alis dito. Bakit kami alis? 20 years din kami nakatira dito. Para sa amin na rin ang bahay na ito. Napakakapal naman talaga ng mukha mo no? Mga walang utang na loob. Sabi ni Shaira. Anong sabi mo? Hindi porket mas matanda ka, hindi kita papatulan ha? Ayusin mo yung pananalita mo. Sigaw ni Maricar. Hinila na ni Ponce si Shaira palabas ng bahay upang iwasan na magkasakitan pa ang mga ito. Shaira, huwag mo na siyang patulan. Tama na yan. Paanong hindi po papatulan? Narinig mo pa ba ang sinabi niya? Hindi raw siya aalis dito. Kapag hindi siya umalis dito, ako na lang ang aalis para maging payapa ang pang-araw-araw ng pamumuhay ko. Kesa ganyan sa oras-oras. Nagdagabog at nagpaparinig siya. Na maggabi ay bumili si Ponce ng kanin at ulam sa isang karinderya na bahagyang malayo ang distansya. Medyo madilim ang daan dahil sira ang mga poste ng ilaw. Habang naglalakad siya ay nilapitan siya ng isang lalaki at hinila siya sa gilid ng kalsada sa may talahibang. Binugbog siya ng lalaking ito. Hindi siya makalaban dahil nga may katandaan na siya. Nagmamakaawa siyang tigilan ng lalaki hanggang sa tinigilan na nga siya ng lalaki. At laking gulat niya nang magsalita ang lalaki. Alam niya kung kaninong boses na iyon. Subukan mo pa kaming palayasin sa bahay mo. At sobra pa rito mararanasan mo. Naiintindihan mo? Sabi ni Rico. Walang iba kung hindi ang asawa ni Maricar. Rico! Rico! Ikaw ba yan? Sabi ni Ponce. Oo, ako nga ito. Wag mo na kami palalayasin ulit sa bahay. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang gagawin ko. Baka idamay ko pa yung babae mo. Naiintindihan mo? At saka umalis si Rico. Naiwan si Ponce sa talahiban na namamaga ang ilang parte ng katawan. Sa sobrang takot ni Ponce na umuwi ay tumakbo siya patungo sa abandonadong bahay na natanaw nila noon ni Shaira. Kahit madilim ay doon siya nagpasyang matulog muna. Maraming mga daga siyang naririnig. Marami rin mga lamok ngunit dahil sa tindi ng pagod at antok niya ay nakatulog din siya. Kinabukasan ay nagising na siya at nagulat siya dahil may kumot at una na siya. Nang bumangon siya ay nalaman niyang naroroon pala si Shaira. Shaira, bakit ka nandito? Sabi ni Ponce nang gulat na gulat nang makita si Shaira. Oh, gising ka na pala Ponce. Hinahanap kita kanina. Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa'yo? Ano bang ginawa mo rito? Bakit ka nandito? Ay, kasi... Napaisip si Ponce kung tama bang sabihin kay Shaira na binugbog siya ni Rico. Alam niyang kapag nalaman ito ni Shaira ay hindi ito mananahimik sa tabi. Ay, kasi wala ito. Anong wala? Imposibleng wala. May nangyari ano? Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng pasa? Ay, wala ito. Nalaglag lang ako sa may talahibang kagabi. Hindi mo ba talaga pwedeng sabihin sa akin? Ano nangyari sa'yo? Bakit puro pasa ka? Nagbuntong hininga naman si Ponce. Totoo niyan ay binugbog ako ni Rico kagabi. Pinagbabantaan niya akong huwag ko silang palayasin sa bahay. Totoo ba yan? Napakasama talaga ng mag-asawang yun. Ipapabarangay ko mga demonyong yun. Shaira, huwag na. Hayaan na natin sila. Anong hayaan? Paano mo nasasabi yan? Mga walang hiya ang mga yon. Ginagarito ka nila tapos hahayaan mo lang? Ayoko kasing saktan ka nila, Shaira. Gusto ko ng tahimik na pamumuhay. Mabuti pa dito na lang tayo tumira. Tutal mukhang maayos naman itong bahay na ito.
Pwede dito na lang tayo tumira. Minsan, mas mabuti pang magpakumbaba na lang kaysa ipaglaban mo ang karapatan mo. Pero magugulo lang naman ang buhay natin kapag ipinaglaban pa natin. Alam mo, hindi ko alam kung bakit napakabuti mo talaga, Ponce. Hindi ko alam kung anong ugali ang meron ka. Pero ikaw ang bahala. Hindi naman kita pwedeng pilitin kung ayaw mo. Salamat, Shaira. Maraming salamat talaga. Nang araw ngang iyon ay nagpasya na silang tumira sa bahay na iyon. Nilinisan nila mula loob hanggang labas ang bahay. Pinaggagapas nila ang mga umusbong na halaman sa labas ng bahay. Pati ang bubong ay tinubuan din ng mga lumot at halaman. 2 araw nilang nilinis ang bahay na iyon hanggang sa naging maayos na ang lahat. Habang kumakain sila sa kusina ay napansin ni Ponce ang isang siwang sa sahig. Nang buksan niya ito ay nagulat siya sa nakitang hagdanan. May underground na kwarto pala. Binaba nila ito ni Shaira at gamit ang flashlight ng kanilang cellphone ay inilawan nila ang buong lugar. Maraming mga sirang-sirang gamit doon at pinaglipasan na ng panahon. Nanggigitata na ang mga ito sa dumi. May mga insekto pang nagsigapang sa pader na kagaya sa mga gagamba, butiki at mga ipis. May mga sapot pa ng gagamba roon. Kumuha sa atensyon nila ang isang bag. Nang buksan nila ito ay tumambad sa kanila ang mga lumang perang papel. Punong-puno ng lumang perang papel ang bag na iyon. Inakyat nila ito sa itaas. Manghang-mangha sila sa nakitang laman nito. Sino kaya may-ari ng mga ito? Tanong ni Shaira. Mga lumang pera ang mga papel na mga ito. Magagamit pa kaya natin ang mga ito? Habang kinakalikot nila ang laman ng bag ay may nakita silang sulat doon. Binasa nila ito at sinasabi sa sulat na kung sino man ang makakakuha sa pera na iyon ay kanya na at kanya na rin ang bahay. Wala nang iba pang konstekto ang nakasulat doon. Dahil doon ay nagpasya silang kunin na ang perang iyon nang walang nararamdamang konsensya. Kinabukasan ay nagtungo sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas at pinapalitan ang pera. Sa habag ng Panginoon ay pinalitan naman ito ng BSP ng bagong mga pera at ang katumbas ng perang yon ay tumataginting na 20 milyong piso. Napaiyak ang dalawa dahil sa malaking biyaya na dumating sa buhay nila. Hindi nila tinuloy ang kasal nila sa mass wedding dahil gusto nilang maging mas maganda ang kanilang kasal. Kumalat din sa buong bayan nila ang tungkol sa pagkakahanap ni Ponce at Shaira sa perang yon. Kaya naman naging sikat sila sa buong bayan. Pinagkaguluhan sila at maraming kapitbahay ang lumapit sa kanila upang humingi ng balato. Isa na sa mga ito ay sina Maricar at Cristina, na noon ay malaki ang pagkakautang sa isang Indiano. Kuya Ponce, pasensya na po pala sa mga nagawa namin sa inyo noong mga nakaraan ha. Alam kong may sama kayo ng loob sa amin dahil sa attitude namin sa inyo. Pero baka naman pwedeng makahingi kami sa inyo kahit konting balato man lang. Sabi ni Cristina. Oo nga Kuya Ponce, pwede namang bumalik na lang kayo sa bahay mo anytime soon. Kung gusto mo, ipaayos natin yung bahay para naman mas malaki pa ito. Pwede naman yung palagyan ng aircon at bumili na rin tayo ng rep. Sabi ni Maricar. Wala namang problema sa akin. Sabi ni Ponce pero natigil siya sa pagsasalita dahil sumabat si Shaira. Ang kapal din talaga ng mukha nyo no? Matapos mong ipabugbog si Ponce sa asawa mo, nagagawa mo pang manghingi ng ganyan? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo, Maricar? Hoy, huwag mong pagsasalitaan ng masama ang ate ko. Dahil ako ang makakaharap mo. Isa ka pa. Pare-parehas kayong tatlo na magkakapatid. Si Peter lang ang may karapatang manghingi ng pera kay Ponce dahil siya lang naman ang naging mabuti sa kanya. Lahat kayo, wala kayong ibang ginawa kung hindi ang pahirapan si Ponce. Huwag kang makialam dito. Sino ka ba sa tingin mo? Kaming inaanak kami ni Kuya Ponce. Ikaw, hindi ka man niya kaano-ano. Kailan ka lang niya nakilala, di ba? Oo,
Matagal na nga kayong kilala pero kahit kailan, hindi kayo naging mabuti sa kanya. Wala to sa tagal ng pagkakakilala. Ponce, alam kong pera mo yan. Pero please, huwag mong bibigyan ng pera mga mukhang perang yan na maturuan naman sila ng leksyon. Shaira, kung ano ang pera ko ay pera mo na rin. Kaya kung hindi ka papayag na bigyan sila ng pera ay susundin kita. Sabi ni Ponce. Kuya Ponce, huwag kang makikinig dyan. Kami ang pamilya mo. Hindi ba't nangako ka sa amin noon na alagaan nyo kami? Ano nangyari sa pangako mong yun? Sabi ni Maricar. Pasensya na Maricar. Nangako ako noon pero ang akala ko kasi magiging mabuti kayo sa akin. At saka ang mga magagawa ko na lang para sa inyo ay ang ibigay sa inyo ang bahay ko. At huwag kasuhan si Rico. Kung tutuusin, pwede ko siyang ipabarangay dahil sa ginawa niya sa akin. Pero hindi ko gagawin alang-alang sa mga anak nyo. Ayokong maging katulad nyo sila. Saka naman umalis sina Ponce at Shaira. Galit na galit naman sina Maricar at Cristina. Nakiusap ang dalawang magkapatid kay Peter upang utusan itong makiusap kay Ponce na bigyan sila ng balato. Ngunit tumanggi si Peter dahil siya ang nahihiya para sa kanyang mga kapatid. Si Peter naman ay binigyan ng pera ni Ponce para sa pang-aral nito. Tinanggap naman ito ni Peter at ginamit niya ang pera para makapagtapos siya sa TESDA. Kailangan niya yun lalo pat hindi na siya binibigyan ng pera ni Inigo. Matapos na umalis na sina Ponce at Shaira sa lugar na yon at nagtungo sa Maynila at doon bumili ng bahay. Doon sila nagsimula ng panibagong buhay at doon din sila ikinasal. Na mga sandaling yon ay natanggap na rin si Ponce ng mga magulang ni Shaira dahil nga mayaman na siya. Si Peter lamang ang inimbitahan ni Ponce sa mga inaanak niya. Wala pang 2 buwan sa Maynila na balitaan na lamang ni Ponce na nasunog pala ang bahay niya sa probinsya. Mabuti na lamang at wala namang namatay. Tinupok nga lamang ng halos lahat na ng gamit sa pamilya ni Maricar. Iyak ng iyak ang pamilya nito. Wala silang ibang nagawa kundi ang lumipat sa bahay ni Cristina at doon sila nagsiksikan. Si Peter naman ay pinalayas nila sa bahay dahil nga ibinigay kina Maricar ang kwartong ipinatayo niya roon. Wala nang ibang napuntahan pa si Peter kaya naman nagtungo na lang siya kay Ponce sa Maynila at tinanggap naman siya ng buong puso ni Ponce. Peter, parito ka. May sasabihin lang ako sa'yo. Kuya Ponce, ano po yun? Peter, gusto mo bang mag-aral sa universidad? Tanong ni Ponce. Kuya Ponce, kung pag-aaralin niyo po ako sa isang universidad, sobrang ma-appreciate ko po yun. Sige, tapusin mo lang yung pag-aaral mo sa TESDA at kunin mo na rin ang certificate mo dyan. Sayang din iyon. Tapos sa susunod na taon, pag-aaralin kita. Ako ang bahala sa'yo. Salamat po Kuya Ponce. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakapagtrabaho po ako, pag nakapagtapos po ako ng mag-aaral, susuklian ko rin po yun. Ay, huwag na. Mag-aaral ka ng mabuti para sa'yo at para sa mga magiging anak mo. Ayoko na maghaya ka sa akin. Sige po Kuya Ponce. Kayo po ang pinagpapala kasi sobrang bait niyo po. Sabi ni Peter. Babahagian ko ng biyaya ng Panginoon ng mga taong kagaya mo na naging mabuti rin sa akin. Sabi nga nila kung ano ang ginagawa natin sa buhay ay binabalik ito ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay naging masama sa mundong ito, ibabalik ito ng Panginoon sa atin. Kapag tayo naman ay naging mabuti, ay lalong susuklian ito ng Panginoon ng kabutihan din sa pagkakataong hindi natin inaasahan. Katulad sa kwento ni Ponce, sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ng mga tao ay hindi niya kinalimutang maging mapagkumbaba. Hindi siya nagpadala sa kanyang galit na gumanti kay Rico na siyang bumugbog sa kanya. Sa halip nga, dahil sa kanyang pagpapakumbabang ito ay naging dahilan naman ito upang marating niya ang bahay na siyang dahilan naman upang mahanap niya ang pera na nagpabago sa buhay niya. Hindi na kailangan pang gumanti ni Ponce. Kina Maricar, dahil ang Panginoon na ang nagbigay ng hustisya para sa kanya. At ito ay ang pagkasunog ng bahay na ipinagdamot ni Maricar. Sa huli, kung sino ang gumagawa ng kabutihan ay ang siyang gumiginhawa ang buhay.
At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Nawa po'y marami po mga kadagit natin ang natuto at nakapulot ng aral sa kwentong ito. Maraming salamat po sa mga listeners at palagi nag-aabang ng ating mga upload. At kung bago ka pa lamang po dito sa aming channel ay mag-subscribe ka na. I-hit na rin po ang notification bell nang sa ganon ay palagi kang ma-update tuwing meron tayong bagong upload. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV. Nagpapaalam, peace out!